Ang title po ng pag-uusapan po natin ay hinango po sa series. Ang pangalan po ng series po na pag-uusapan po natin is the Christ of Christmas series. No? Ito po ay, maraming salamat po. Wala talagang perfect na ano. Yan. Thank you, Lord. Sige po. Yan po. Salamat sa Panginoon. Ang ating pong pag-uusapan is the Christ of Christmas. The Christ of Christmas. Ito po ay isang topic na kung saan may 3 linggo nating pag-uusapan tungkol sa Pasko. Tungkol sa kung sino ang dahilan kung bakit meron po tayong Pasko. Noong 2023, December 24, nagsulat si Andrew Fiala. Isa po siyang author sa California. Isa po siyang professor ng philosophy. Ang sabi po ni Andrew Fiala, gusto kong sumulat at ang sinulat niya po ay The Joy of Secular Christmas. What do secular people do at Christmas? Ang kasiyahan ng Pasko sa mga hindi mananampalataya. Sinulat po niya, ano po ang ginagawa ng mga tao na mga hindi Christians o mga walang relasyon kay Kristo. Sila po yung mga nagse-celebrate ng Christmas na malayo kay Kristo. Sabi niya sa kanyang sinulat, may isang kaibigan siya na nagtanong sa kanya, ano ang ginagawa ng isang tao na malayo kay Kristo, hindi naniniwala kay Kristo, pero nagse-celebrate ng Christmas? Alam niyo ba yon? 80%. 80% po, or baka nga 90 pa, nagse-celebrate po ng darating na Pasko ay mga hindi mananampalataya. Totoo po yan. Yung iba nag-aabang ng sale, yung iba po nag-aabang ng mga iba-ibang mga gimmick sa mall. Dumadami po yung mga peryaan, dumadami po yung carnival, at may mga family reunion. Sabi ni Andrew Fiala, sabi niya, ang karamihan ay nagtatayo ng Christmas tree, nagde-decorate ng kanilang mga bahay, naglalagay ng mga garlands, no? May mga naglalagay ng malamig na alak, di ba? May mga cookies para sa mga bata, may mga medyas na nilalagyan ng mga pera, ng mga candies, yan. Ang mga pamilya at magkakaibigan ay nagbibigayan ng mga regalo. Karamihan ay may mga Christmas movie, di ba po? Ang Manila Film Festival. Di ba? Lagi po yan. Si Bossing, nakakailang Spider-Man na at mga palabas. Manila Film Festival ay doon nila tinatapat sa Pasko. So, kumikita ng milyon-milyon po ang movie industry doing Christmas. Ang sabi pa doon sa sinulat ni Andrew Fiala, we don't go to church. Kapag Pasko, hindi kami pupunta sa simbahan. Christmas is much more than going to church. Mas meron pang ibang bagay patungkol sa Pasko bukod sa pagpunta sa simbahan. Sabi niya, Christmas can be enjoyed without the dogmas of Christianity. Kaya daw natin mag-celebrate ng Pasko o ng Christmas nang wala si Kristo? Nang wala ang pananampalataya kay Kristo? Eto, ang pagdedekorasyon, ang pagbibigay ng regalo, ang pagkain ng mga masasarap na pagkain, ang inuman dito, doon, magdamag, ay wala at kokonting koneksyon
sa Bethlehem at kay Kristo. Yan po ang katotohanan ng darating na Pasko. Kaya nga po, kinausap ko ang aking sarili, nanalangin ako, Lord, mukhang ito po yung timing na dapat ituro natin ang sinasabi mo sa iyong mga salita kung ano ba ang diwa ng Pasko. Kasi po yung maraming churches in my life, dinidiscuss lang ang Pasko tuwing Pasko. Tama po? Tapos hindi pa makikinig yung sa preaching, yung iba tulog, yung iba hindi umaattend. Sabi ko, mas maganda sa church natin, bago dumating ang Pasko, naintindihan mo na ang diwa nito, para pagtapak po natin sa Disyembre, ramdam mo na mula ulo hanggang paa, mula sa isip at sa puso, ay ma-appreciate natin kung ano po ang diwa ng Pasko. Alam niyo po ba, sa Amerika, 80% ng mga regalo ay hindi nabubuksan. Napupunta po ito sa mga pinapadala, kaya ang dami nating ukay-ukay, mga may bago pa. Mga ano po ito, sige, hindi naman iPhone 17, wag na yan. Totoo po, kasi sila po yung mga mayayaman. So marami pong mga binibigay na mga exchange gift ang hindi nabubuksan o hindi man lang nagagamit. So pinapadala na lang sa isang gilid, may mga scavengers, naalala nyo yung mga YouTubers, mga namumulot ng mga items na bago pa at magaganda. Dahil sa ibang bansa po talagang marami silang pera, no? Kaya na lang bumili. Kaya ang mga bagsakan, tayo po, ang daming ukay, ang daming surplus, naka-container ban po yun, pinapadala dito, ino-auction. Sa Sambales yata, no? Auction. Ang masakit doon, kapag December, sobrang daming namimili ng regalo, pero sobrang dami rin ang nababasurang mga regalo. Christmas for others is all about money. It's all about economy. It's all about business per se. It's all about food. It's all about everything but without Christ. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo ako na bago po kaming pamilya na Christ Covenant Church, sumapit ang Pasko, naintindihan na po namin ang diwa nito. Ang result po kasi, pag hindi mo naintindihan ang darating na Paskong, season ng Pasko na ito ay masasayang ulit katulad ng mga nakaraang taon. More Americans embrace Christmas than Christians. Mas marami daw mga Amerikano ang nagse-celebrate at dumayakap sa Pasko kahit hindi sila mga Kristiyano. Sabi sa survey, 70% ng mga Amerikano ay gustong-gustong maglagay ng Christmas tree sa bahay nila. 70%. Meron naman sa survey na yung American Christmas Tree Association, ang gusto daw ng Amerikano is 90% maglagay ng Christmas tree. Ang nakakalungkot, malaking porsyento ng mga Amerikano ang gusto maglagay ng Christmas tree para maalala nila at maging yung ambience ng sala nila o ang bahay nila ay Pasko, ngunit wala naman si Kristo. Ang punto po, Christmas has evolved to the point that its very meaning has removed Christ as its essence. Dumating po ang panahon ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak, mga mahal sa buhay. Dumating po sa panahon natin na ang Pasko ay to the point na wala na si Kristo sa kahulugan nito. So bilang mga Kristiyano, Christians have the responsibility. Meron po tayong responsibilidad na kapag umuwi tayo sa probinsya, nagkaroon tayo ng family gathering, ay tayo po ay magkaroon ng pagkakataon na tiyakin na hindi mawawala si Kristo sa Paskong ito. Christians have the responsibility to bring back Christ in every celebration of our lives during, especially, Christmas season. Let us bring back all the glory of this Christmas
to Christ Jesus alone. Responsibilidad mo, responsibilidad ko, na ibalik at panatiliin si Kristo sa gitna ng diwa ng Pasko. Kaya nga po, di ba, sa iba mapapansin nyo, sa text, sa chat, sa mga post, yung word na Christmas, Xmas na lang. Because human beings, lahat ng mga hindi naniniwala at walang relasyon kay Kristo, they want to cancel Christ and they just do their mass. Ano nyo ibig sabihin ng mass? Gathering. Sa Paskong ito, marami pong mga mag-gathering, ngunit X si Kristo. At yan po ang dapat nating makita bilang tayo po ay naka Jesus, marapat na tayo po ang maging ilaw ng Bethlehem, ng bahay natin, ng barangay natin. Nawa ang kinang ng bituin ni Kristo ay hindi mawala, hindi matakpan ng mga ulap ng pagkain. Okay yun, wala namang problema sa pagkain. Wala namang problema po sa mga exchange gift. Wala pong problema. Ang problema ay naisang tatabi si Jesus. So, ang series na ito, The Christmas of True Christians, ay may objective. Ano po ang objective? Ano po ang ating goal? Ano po ang dahilan? Una, to sanctify us as still sinning saints. Makita natin na pabanalin pa tayo ng Panginoon, lumalim at dumami at mahalin po natin ang ating karunungan, ang ating buhay bilang mananampalataya. At tayo po ay lalong lumago, mag-mature sa paglilingkod sa Panginoon. Pangalawa, ang ating goal sa ating pag-aaral ng salita na ito is to glorify God as our sinless Savior. Mabigay lahat ang papuri sa Panginoon dahil sa Paskong ito. Kung hindi dumating ang Diyos na si Jesus, wala po tayong dahilan para magkaroon ng kasiyahan. And all our celebration should bring glory to Christ and Christ and Christ and Christ alone. Paano ba tayo ma-sanctified, mga kapatid? Paano tayo lumalago? Saan tayo lalago sa ating pananaw sa panahon ng Paskong darating? Number one, let us identify the true Christ of Christmas. Dapat kilala mo at alamin mo ang totoong Kristo sa Paskong ito. Pangalawa, dapat patayin mo, let us mortify the misconceptions about the true Christ of Christmas. Marami pong mga maling paniniwala sa Paskong ito, dapat tanggalin natin ito, dapat patayin natin itong mga maling paniniwala na may ibang klaseng Kristo. In Western countries, ang Christ nila daw ay yung fat, big, old, white bird man. Sino yun? Santa Claus. Ang puto po natin, mga kapatid, the true Christ of Christmas is the Christ of the true Christians. Ang totoong Kristo ng Paskong ito ay ang totoong Kristo ng mga mananampalataya ni Kristo. We can appreciate the sweetness of this season if we can center our sight to our Savior and King. Mas ma-appreciate po natin ang tamis ng queso de bola, ng salad ni nanay, ang sarap ng pagkain, ang handaan, ang family gathering sa Paskong ito kung isesentro natin si Kristo. Amen? Ang mga laruan, ang mga gift-giving ay hindi magiging basura kung si Kristo ang nagiging dahilan ng ating pagbibigayan sa bawat isa. How can we glorify Christ? Paano po natin mabibigyan ng papuri ang Panginoon? To glorify Him alone as the true Christ of Christmas. Dapat mabigyan natin ng papurihan ng Panginoon dahil siya lamang ang tunay na dapat mabigyan ng kapurihan sa season na ito. To glorify His names. Babanggit po sa ating pag-aaral na meron pong dalawa.
na pangalan ang ipinanganak sa Bethlehem. Una, si Jesus, dahil siya ang magiging tagapagligtas nating mga makasalanan. Pangalawa, binanggit sa verse, mamaya pag-aaralan natin, Emmanuel. Ibig sabihin, God is with us. Ang ipinanganak sa Bethlehem ay tagapagligtas nating mga makasalanan. At hindi lang yun, mananatili at nananatili na Diyos ng ating buhay. Tatlong part po ang ating pag-uusapan. Una, ngayon po yon, The Christmas Part 1, ang title po, The Sovereign Son of God. Sabihin niyo po, The Sovereign Son of God. Matthew 1:18-20 po, diyan po tayo magfo-focus. And then, Lord willing, sa mga susunod na linggo, ay The Christ of Christmas Part 2, The Sinless Savior of Sinners. Matatagpuan po yan sa susunod na verse 21. And the third part is The Sustainer and Sanctifier of the Saved. Yan po yung tatlong topics na pag-uusapan po natin. Pag-usapan po natin yung topic ngayon. The Christ of Christmas, He is the sovereign Son of God. In Matthew 1:18-20, sabi po doon, Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When His mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. Verse 19, And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. Verse 20, But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. Yan pong mga talata na yan ay makikita natin ang isang tanong. Who is Jesus Christ? Sino po si Kristo? Sino po yung Kristo ng Pasko? May dalawang bagay po tayong makikita na katotohanan sa mga verses na ito. Una, Jesus Christ is the Son of Man. Si Jesus ay anak ng tao. Tuwan-tuwa mga iglesia dyan. Tuwan-tuwa. Pangalawa, Jesus Christ is the Son of God. Si Jesus ay anak ng tao. Pangalawa, si Jesus ay anak ng Diyos. May tinatawag po ng hypostatic union of Christ, vera homo, vera deo. Ibig sabihin, si Jesus ay isang human, homo, at si Jesus din po ay isang Diyos, deo. Pag sinabing vera, truly God, truly man. Vera deo, vera homo. Bakit ko pa sinasabi ang katotohanan ito? Yan po ang katotohanan ng ating tagapagligtas na si Jesus, na siya ay tao, and yet siya ay isang Diyos. And who is Christ? Who is Jesus Christ? Jesus Christ is the Son of Man. Number one, Son of Man. Ano bang pruweba? Ano ba pruweba natin? Bakit siya ay anak ng tao? Number one, affirmed consistently by the ancestral lineage. Number two, allowed by God to be a son of man. Number 3, affirmed consistently by the dalawa lang po muna. Bakit si Jesus ay anak ng tao? Number 1, meron siyang mga ninuno. Tignan po natin. He was affirmed consistently by the ancestral lineage. Matthew chapter 1:1-7, ito po yung tinatawag na genealogy. Ibig sabihin, parang ito po yung ako, may tatay at nanay ako, may lolo ako sa tuhod, at may lolo sa lolo, sa lolo sa lolo. So family tree, genealogy, history ng mga pinagmulan ni Kristo.
So sinabi po dito, mahaba ito, from verse 1 to 17, dito po pinakita na pruweba na may mga pinagmulang lipi si Jesus. Kaya siya ay Son of Man. In Matthew chapter 1, sinabi doon, si Jesus ay galing sa son of Abraham. Siya rin po yung sinabi doon sa verse 1, son of David. So yan ang unang katunayan na si Jesus ay isang tao dahil siya ay merong mga ninuno. Pangalawa, si Jesus ay tao dahil inalaw ng Panginoong Diyos na siya ay maging tao. God allowed Jesus Christ to be the Son of Man. Anong pruweba? Si Jesus ay merong nanay. Sino rito walang nanay? So, hindi ka tao pagka wala kang nanay, wala kang pinanggalingan. No? Kinakailangan ng isang tao ay ipagbuntis, siya po ay ipaglihi, ipagbuntis at ipanganak sa pamamagitan ng katawan ng nanay. At si Jesus po ay may nanay. Unang-una, sabi po dun sa verse 20, do not fear, sabi ng anghel kay Joseph, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. Yung pinagbubuntis ni Mary ay si Jesus. So malinaw sa verse na si Jesus ay anak ng tao dahil meron siyang nanay. Siya po ay pinagbuntis. In verse 18, binanggit na naman yung pangalan ni Mary bilang kanyang mother. At siya ay nabuntis kahit hindi pa nakakasal kay Joseph. Diba? So, bakit anak ng tao si Jesus? Dahil siya ay pinagbuntis. Pangalawa, ang pinagbubuntis, pinanganganak. Tama po ba? So, bilang isang tunay na tao, si Jesus din po ay hindi lang pinagbuntis, pinanganak din po siya. Makikita po yan sa verse 18. Ito po yung sabi ni Matthew, and now the birth of Jesus Christ took place in this way. Si Matthew, he's about to explain and reveal to us and share to us paano ipinanganak si Jesus. So bakit tao si Jesus? Dahil may tatay at may nanay. Amen po? Pinaglihi, pinanganak. Matindi nga, wala sa ospital, no? Walang cesarean, no? Can you imagine that? Si Jesus ay isang tao, hindi lang dahil may nanay, of course, may tatay. Tama po? Pero hindi si Joseph. Hindi si Joseph. Anong kwento sa atin ng mga Katoliko? Anong kwento sa atin ng Bethlehem? Ang picture, family picture doon, may lalaking nakatayo, si Mary yung may hawak ng baby. Sino tatay ni Jesus? Joseph. Sabi ng mga bata, mali po. Mali. Matthew 1:16, Joseph is the husband of Mary, not the father of Jesus Christ. Asawa po ni Mary si Joseph. Aasawahin pa lang actually. Engaged pa lang sila nung panahon na ito. Pero nabuntis na si Mary at ang tatay ay hindi si Joseph. Diba? Yun ang dapat natin malinaw, di ba? Nagulat kayo? Tagal-tagal natin nagpapasko. Alam mo si Joseph ang tatay ni Jesus? Hindi po. Ang tatay ni Jesus ay ang ating Diyos Ama. Amen? Sa ibang verses, sinulat ni na Matthew, ni na Mark, ni na Luke, ni na John, a son, isang bata, hindi anak ni Joseph. Never the son of Joseph, and Joseph called Jesus Christ as his son. Hindi niya tinawag sa Bible, hindi tinawag ni Joseph po na anak si Jesus Christ. Ang punto, Jesus Christ is the Son of Man, conceived, birth, has parents. He is like a normal human being. He is vera homo, truly man. Si Jesus,
ay anak ng tao, pinaglihi, pinanganak, nagkaroon ng mga magulang, katulad natin lahat, at siya ay tunay na tao. Tunay na tao. May babala. Anong babala sa katotohanan ito? Number 1, ang iba ay tinitignan si Jesucristo bilang tao lamang. Tao lamang. 100% human, period. Yun lang, si Jesus. Yan po yung mali. No? Dahil yung pangalawang punto natin, si Jesus ay hindi lamang anak ng tao. Pangalawa, ay siya rin po ay anak ng Diyos. Si Jesus ay anak ng tao, hindi po natatapos doon. Siya rin po ay anak ng Diyos. Ano ang mga pruweba? Kanina, nagpruweba tayo na siya ay anak ng tao. Tama? Ngayon naman, papatunayan natin na si Jesus ay anak ng Diyos. Hindi ni Joseph. Okay? Number 1, He appeared consistently by the apostles. Nagpapatunay ang mga apostol na ang ating Panginoong Yesus ay anak ng Diyos. Sabi po ron sa Mark chapter 1, verse 1, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Si Mark yan. Sabi naman ni Luke sa chapter 1, verse 35, the child to be born will be called holy, the Son of God. Inulit po ulit yun. Son of God. Mark, Luke, they affirm na ang Panginoong Diyos ay Diyos, anak ng Diyos. Si John, chapter 1, verse 34, John the Baptist po ito, sabi niya, I have seen and have borne witness that this is the Son of God. Tinuturo niya si Jesus. Balik tayo kay Matthew, fast forward in 16th chapter, verse 16. Si Peter naman, sabi niya, you are the Messiah, the Son of the living God. So yung four gospel ay nagkaisa, ang mga apostol ay nagkakaisa na si Jesus ay hindi lang tao, siya rin po ay anak ng Diyos. Malungkot na iglesia. Lumungkot bigla. Mahal na mahal natin ang ibang mga relihiyon, kaya po natin sinasabi ang katotohanan. Sabi nga ng isang nanay nung isang linggo, nag-usap kami, minsan, ganun lang ako, matsakit magsalita, pero bukas, I love you. Diba? Mahal ka pa rin. Mga kapatid, ganun po tayo dito. Matatamaan po tayo. Sasaktan. Pero minsan, ang katotohanan ay masakit para tayo ay mailiko, malayo sa mga makabuluhang bagay papunta sa Panginoon. Amen? Mahal na mahal ko po kayo, kaya lagi ko po kayong itatama bilang pastor ninyo. Ang Diyos ay anak ng tao, si Jesus. Siya rin po ay anak ng Diyos sa pagpapatunay ng mga apostoles. Amen? Pangalawa, sa pagpapatunay ng Diyos Ama. Ang Diyos Ama mismo ang nagsabi na si Jesus ay ang kanyang anak. Matthew 3:16, 17, this is my beloved Son with whom I am well pleased. Wow, parang isang tatay na nagsasabing, ito ang aking anak na lalaki, mahal na mahal ko si Jesus. Take note, hindi po katulad si God the Father at si Son na parang si Pastor Dave at si Jayden. Hindi po. Iba po ang pakahulugan ng Ama at ng Anak sa pagiging Diyos. Amen? Hindi tayo nag-uusap dito ng tarang tao na may tatay Randy at si Ellie. Hindi po. Walang mas matanda at mas superior, walang mas bata at nangangailangan ng authority ng tatay. Wala hong ganon. Dahil sinasabi sa ating confession, sinasabi ng Biblia, ang Ama at si Jesus ay iisa. Sila po ay, si Jesus, kailan lumabas si Jesus sa Biblia? New Testament. Tama po ba? Pero sinabi niya doon sa mga Pariseo, ako'y nauna pa kay Moses, kina Abraham.
Ha? Ngayon ka lang pinanganak? Tagal na naming sinasamba yung mga propeta namin. Tapos sasabihin mo, nauna ka? Hindi kasi nila naiintindihan ang nangyayari. Matthew chapter 17:5, sabi ng Panginoong Diyos, "This is my beloved Son, with whom I love. With him I am well pleased." So si Matthew chapter 3, sinabi niya yon na nagsalita ang Diyos Ama. Pagdating ng 17, consistent. Sinabi ulit, sinulat pa ulit ni Matthew na nagsasalita ang Diyos Ama na mahal niya ang kanyang anak. So ito pong katotohanan na si Jesus ay isang tao, pinagbuntis siya, pinanganak, meron siyang nanay, tatay, no? At siya po ay may mga magulang, ngunit siya rin po ay isang Diyos na pinatutunayan ng apostol, pinatutunayan ngayon ng Diyos Ama mismo. Pangatlo, pinatutunayan ng kanyang sarili. Kung babasahin natin yung John 17:1, nanalangin po si Jesus, sabi niya, sabi ni John, sinulat niya, Jesus while praying called God His Father. Tinawag niya ang Diyos Ama na tatay o ama. John 17:3, si Jesus ay sent by the Father, pinadala ng Ama. John 17:4, si Jesus submitted to the will of the Father. Ang ganda. Yan po ang katotohanan na si Jesus ay Diyos at siya mismo ang nagsasabi na siya ang pinadala ng kanyang Ama. At siya ay nagpakumbaba sa plano ng kanyang Ama. So pinatutunayan ng apostol, pinatunayan ng God the Father, God the Son, ang kanyang sarili na isang Diyos. Pang-apat, affirmed consistently by God the Holy Spirit. Pinatutunayan ng banal na Espiritu. Dito po natin makikita yung verse na pinag-uusapan natin, verse 18. Matthew 1:18. Sabi po dito, "Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with a child from the Holy Spirit." Hindi po galing sa laman ni Joseph si Jesus, but from the Holy Spirit. Inulit po yan sa verse 20, from the Holy Spirit. Si Jesus ay totoong Diyos sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng apostol, ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, huli, pagpapatunay ng mga anghel. Kaya Diyos si Jesus nagpatunay ang limang ito, huli ang mga anghel. Verse 20, "But as he considered these things," si Joseph, gusto na niyang makipag-break kasi nga nalaman niya na buntis yung papakasalan niya. Ikaw ba? Papakasalan mo, biglang nabuntis sa ibang lalaki. Alam mo na hindi ikaw yung nambuntis doon, papakasalan mo pa. Ang normal thing ay hindi po magpapakasal. Tama po? Dahil madidismaya. Parang niloko ko nito ah. Pero ang sabi po ng angel, no, dahil yan sa banal na Espiritu, ituloy mo lang ang iyong pagpapakasal sa Kanya. Gusto ko lang po magbigay ng note dito tungkol doon sa bagay na ito, pero mas maganda siguro next week na lang. Sa susunod na lang. Ang point, si Jesus ay 100% Son of Man. Amen? Pero si Jesus din po ay 100% Son of God. Parang gumulo, no? Sandali. Diba? 100% plus 100%, 200. Gulo. Pero buti na lang, dahil siya ay Diyos, kaya pwedeng 100% at 100%. Dahil walang iniisang nabuhay na tao na naging 100% na Diyos at naging 100% na tao. Tayo po ay 100% na tao. 0% Diyos. May gumanon sa sa utak ni Kibuloy.
Ano daw siya? Diyos daw siya. Appointed Son of God. Walang ganun. Mali po yun. Ang tawag po doon sa 100% man, 100% God, is vera homo, vera Deus, sabi sa Latin, truly man, truly God. Ang tawag po doon is hypostatic union. Pagsasama ng Diyos, ng nature ng Diyos, at pagsasama ng nature ng tao sa iisang being, kay Kristo. Siya lamang po ang nakagawa niyan, at yan po ang sinasabi ng Biblia. May babala. May babala. Una, si Jesucristo, sabi ng iba, 50% man, 50% God. Payag ka ba nun? Ikaw, magiging 50%? Di ba nga, ang declaration natin, ang alam mo, 100% man ka. Tama? Pero si Kristo, yung iba, tingin nila, naging Diyos. Diyos at tao, 50-50 yan. Nakasale. Hindi po. Mali po yun. Even other evangelical churches, they don't know. And even pastors, they don't know the Christology. Logy is study, tama po, pag-aaral tungkol kay Kristo. Doon nagkamali sila. Kaya dapat mahalagang alam natin ang Diyos natin. Hindi po siya half-cook. No? Siya po ay totoong 100%. Isa pong babala pangalawa, Jesus Christ as subordinate to Mary. Bilang Son of Man, si Jesus Christ, tinutuloy natin, bata at mas superior yung nanay. Siyempre nga naman. Sa pamilya, sa ating moralidad, sa ating pagiging tao, natural. Ang mga magulang po natin ang may authority sa atin. Tama po? Nilalapat po natin yan kay Kristo, which is hindi pwede. Hindi pwede. Dahil si Mary ay isang tao, 100% man, 0% God. Pero sa application po, di ba, mapapansin natin, ito po, totoo naman talaga. Sinasamba naman ng iba talaga si Mary. Tama po? Ang nangyari pa nga, 80% ng mga churches, ng mga Roman Catholics, nakakalungkot, mas malaki yung mga nila kay Mary kaysa kay Christ. Totoo po yan. Hindi po tayo naninira, ito po ay by the fact, no? Totoo po yan. Kasi ipinapakita nila sa kanilang teolohiya, sa kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos, na si Mary ang mas authority. Alam mo ba? Sinasabi nga nila, let us unang-una, number 1, Ave Maria. Saan ginagamit ang Ave? Di ba sa lalaki? Ang dami pong mga mali po. Can you imagine? Di ba? Di ba? Who is Christ? He is the Son of Man and the Son of God. Napansin nyo, yung tinuturo natin ngayon pinag-uusapan, napaka-basic. Tama po? Pero kahit napaka-basic, napakarami pong niligaw ng mundo. Inilayo tayo sa diwa ng Pasko, inilayo tayo dun sa tunay na dahilan ng Pasko, kundi si Jesucristo, na ipinanganak bilang tao, isang Diyos na nagkatawang tao, na siya ay hindi nabawasan ang kanyang pagka-Diyos. Nung naging tao po siya, Philippians chapter 2, ay hindi po nawala ang kanyang pagiging Diyos. Akala kasi ng iba, ay, Diyos, nagkatawang tao, tao na lang. Hindi po. Malinaw na sinasabi sa Philippians chapter 2, nagkatawang tao po siya at hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos, yung kapangyarihang pagka-Diyos. Mga kapatid, alam na natin kung sino si Jesus. Anak ng tao, anak ng Diyos. Amen? Ano ngayon? Sabi ng iba, ano ngayon? Alam mo na. Anong dahilan? So, yan ang preaching. Ano ngayon? No? Kung alam mo alam mo nga sabi sa Bicol, galing kami sa Naga,
alam mo nga na si Jesus ay Son of Man, Son of God, ano ngayon? Anong implication? Ano yung kahalagahan nitong kaalaman na ito? Pangalawang tanong, bakit si Jesus, isang Diyos, naging tao at nanatiling Diyos? Amen? Why did Christ became the Son of Man and the Son of God? Bakit kailangan na si Jesus ay maging tao, 100% man, at yet 100% God? Ano ang purpose ng ating Diyos sa incarnation, sa pagkapanganak ni Jesus sa lupa? May tatlong bagay. Una, to save sinners. Kaya po, ang Diyos ay nagkatawang tao, na natiling Diyos, ay para iligtas ang mga makasalanan katulad ko at katulad mo. Pangalawa, para pabanalin ang mga mananampalataya, to sanctify every saints. Pangatlo, to sustain every saints. Una, bakit nagkatawang tao ang Panginoong Diyos? Upang iligtas tayo, pabanalin tayo, at huli, tulungan tayo sa ating pagiging mga Kristiyano. To save sinners. In Matthew chapter 1 verse 21, sabi po, she will bear a son, and you shall call his name Jesus. Bakit daw kailangan Jesus ang ipangalan? Anong sabi sa verse? For he will save his people from their sins. Nung ipapanganak po si Jesus, bakit Jesus ang kanyang pangalan? Dahil siya magiging tagapagligtas ng mga makasalanan. Sinabi rin po yan ni Luke sa kanyang second chapter ng kanyang book, verse 11, sabi ni Luke, for today in the city of David, there has been born for you a Savior, who is Christ the Lord. Bakit si Jesus, nagkatawang tao, ipinanganak at tayo nagdiriwang ng Pasko upang ikaw at ako ay iligtas sa galit, sabi kanina ni Preacher Randy, sa galit ng Diyos Ama. Dahil ikaw at ako ay nagkasala sa kanyang harapan. Pangalawa, bakit kailangan magkatawang tao ang Diyos, maging anak ng tao at manatiling Diyos? Pangalawa, to sanctify, save sinners. Para tayo ay pabanalin. In Matthew 1:23, sa verse 23 po tayo sa ating topic, sabi po, behold, the virgin shall be with child, and shall bear a son, and they shall call his name, ano po? Emmanuel. At ang ibig sabihin po ng Emmanuel ay God with us. Ito pong kinote ni Matthew ay galing po sa Isaiah chapter 7 verse 14. Binanggit ng ilang daang taon bago ipanganak si Jesus, binanggit na po ng propeta. Nagsalita po ang Diyos sa pamamagitan ng propeta Isaiah na may ipapanganak na isang bata at papangalan ng Emmanuel. At ang ibig sabihin nito ay makakasama nyo ang Diyos. Christ is not just a Savior, mga kapatid, but He is also our sanctifier. Hindi lang tayo ililigtas ng ating Diyos na si Jesucristo, kundi pababanalin po tayo ng ating Panginoon. Gusto kong tandaan ninyo, mga kapatid, God with us, Emmanuel, is God guiding us. Amen? Hindi lang po tayo ililigtas ng Panginoon, sasamahan niya tayo araw-araw ng ating buhay at i-guide niya po tayo sa ating lakad bilang mananampalataya. Christ must live to be the supreme model of a sinless life for us bilang believers to follow Him. Hindi lang po tayo ililigtas ng Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan. Gusto rin po ng ating Panginoon na tayo po ay tularan natin siya. Para siya ay banal, since tinutularan natin siya, tayo rin po ay magiging banal sa harapan
ng Panginoon. Christ didn't just speak righteousness, He lived a righteous life. Ang Panginoon, hindi lang niya sinasabi na, kayo, tularan niyo ako dahil ako ay mabuti. Alam niyo pong ginawa ng Panginoong Yesus, kailangan siyang ipanganak, lumaki, bata, tumanda, at namuhay ng may katwiran, walang kasalanan. Para ikaw at ako ay sundin ang kanyang mga yapak upang tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Ama. Mga kapatid, ang Panginoon natin ay nagkatawang tao, pinanganak dahil upang tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Pangalawa, upang tayo ay pabanalin habang tayo ay lumalago sa ating buhay, mga Kristiyano. Pangatlo, to sustain us as saints. Para tulungan tayo mamuhay bilang mananampalataya. Christ is not just our Savior, He is not just our sanctifier, but He is also our sustainer. Hindi ba natin na-appreciate na niligtas na tayo, tinutulungan pa tayo lalong maging banal, na hindi tayo mapariwara? Ganon din si Jesus, hindi pa niya tayo iiwan, ni kalilimutan. Ipe-preserve niya tayo, tutulungan niya tayo sa lahat ng ating mga pangangailangan. Saan ka makakakita, mga kapatid, ng ganong klaseng Diyos? Sa Hinduism, sa Islam, ang tao na nananampalatayang Muslim ang maglilingkod sa kanyang Diyos. Siya ang gagawang paraan upang ngumiti ang kanyang Diyos. Pero sa Christianism, sa ating pananampalataya, ang Diyos natin, ang lumigtas sa atin, ang gumaguide sa atin at nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Can you imagine the joy of this Christmas? Kung naiintindihan mo kung sino si Jesus, gano'n mo na lang yayakapin ang tamis ng Paskong ito. Magiging hindi mababaw, kundi magiging malalim at mataas ang iyong pagpupuri dahil naiintindihan mo ang tunay na diwa ng Pasko, na may makapangyarihang Diyos nagkatawang tao upang iligtas ka kahit hindi ka karapat-dapat, upang mahalin ka kahit hindi ka kamahal-mahal. At hindi ka lang niya niligtas, ikaw pa ay ginagabayan niya. At hindi lang ikaw ay ginagabayan niya, binibigyan ka pa niya ng iyong mga pangangailangan. Subukan mo na magrebelde sa iyong ama, sa iyong anak, sa iyong nanay, tatay. Hindi ka bibigyan ng baon, tama ba? Suspended ka. But can you imagine this God in the person of Jesus Christ? Kaya nga tinatawag na biyaya, hindi natin karapat-dapat, hindi natin deserve, sabi ng mga youth. Deserve. Hindi mo deserve ang iligtas ka, ang mahalin ka. Ngunit ang tagapagligtas na walang kasalanan, na namatay sa iyong kasalanan, sinamahan ka pa. Binibigyan ka pa ng mga bagay na pangangailangan mong material, at higit sa lahat, pangangailangan mong espiritual upang makalakad sa bulok at makamundong lugar na ito. Mga kapatid, God with us is God sustaining us. He is not just our Savior, He is not just our sanctifier, but God is our sustainer. It is impossible for you to live a life at least one day kung ikaw ay wala kay Kristo. Yes, you can live without Christ, but you will live Christless life. Mga kapatid, sa Paskong ito, wag kang magse-celebrate. Wag kang magluluto ng spaghetti, pababa at pataas, nang wala si Kristo. Sebo lang yan. Alam nyo ba, kapag Pasko marami yung namamatay, pagdating ng January, bakit napuno na ang sebo sa katawan? Marami pong nai-stroke. Totoo po ito. Totoo po. Kaya, wag kang mag-celebrate ng Christmas nang wala si Kristo sa puso mo, dahil para pag January, na-stroke ka, diretso ka sa langit. Pag wala si Kristo, sabi ni Charles Spurgeon, alam mo na kung saan ka pupunta. God is our Savior, God is our sanctifier, and God is our sustainer. Sabi ni John MacArthur, ang pangalang Emmanuel, God is with us, is our guarantee
ng katagumpayan sa ating buhay bilang mga mananampalataya. At ang tagumpay na ito ay hindi nasusukat sa propesyon, sa pera ng bulsa natin, sa bank account. Ang katagumpayan po na eternal, na bumubukal, na pag-asa kay Kristo. Yun yung kinakanta po natin kanina. Our hope springs eternal. Kahapon po nasa Tanay kami. Lord willing, doon tayo. May mga bumubukal na mga na batis. Kapag sa North Sagaray, ganun din. Pagka summer, wala nang tubig. Pero ang tubig ng buhay ni Kristo, kung ikaw ay niligtas niya, pinababanal niya, He is a good sustainer, and that brings forth water of life until the eternity life. Can you imagine the Christ of Christmas? Kung hindi mo siya kilala, masasayang na naman ang Christmas, ang Pasko, sa darating na Paskong Pilipino. Christ wants us to follow His footsteps, but ultimately, He wants us to trust Him. Gusto ng Panginoon na maalala mo siya ang tagapagligtas mo. Pero gusto rin niyang maalala mo siya na maging modelo mo upang ikaw ay lumakad sa kanyang buhay na dalisay. Ngunit higit sa lahat, gusto ni Jesus na ikaw ay mamuhay na may pananampalataya. Na siya ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Na siya ang Diyos na magbubukal ng pananampalataya, na magbibigay sa atin ng tubig, ng pag-asa at ng pag-ibig, na hindi napapawi, hindi nagkukulang, hindi matutuyo. Mga kapatid, ang Paskong ito ay tungkol sa Pasko ni Kristo na siyang may pagmamahal na sabi ni Paul, hindi kayang sukatin ng anumang panukat ng tao. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies, His grace will endure forever. Gusto ko pong tignan at buksan po natin ang ating Bible sa Psalms 46. Psalms 46. Pang-apat na 6 na Salmo, verse 10. Sabi ng Diyos, "Be still and know that I am God." Anong ibig sabihin nito? Kung may mga problema, may mga pinagdadaanan tayo, He is the sustainer. Huwag kang mag-alala, ako ang Diyos. In verse 7, sabi doon, "The Lord of hosts is with us." Ang Diyos ay kasama natin, Emmanuel. "The God of Jacob is our fortress." Alam niyo po, kung bakit yung Marawi, ang hirap napasok ng mga soldier, ng mga sundalo ng Pilipinas. Ang daming fortress doon, ang dami pong mga gusali na ang ganda, hindi tuloy makapasok, ang ganda ng depensa ng mga rebelde. And us, having Christ, He will sustain us. He is like our fortress that we can depend on kapag merong mga umaatake sa ating buhay. In verse 1 to 3, God is our refuge and strength. He is our very present help in trouble. Ang ating Diyos ay ating masasandalan, ang ating kalakasan, ang tulong na ating mapagkukunan sa panahon ng ating mga pangangailangan. Yan ang sinasabi ng verse 1. Kaya ang sabi ng Psalmist sa verse 2, "Therefore, kaya ako ay hindi matatakot because God is with me." Christ is Emmanuel. He is not just a Savior. He will not just be a sanctifier in your life, but He is the God that is and will dwell among us. Kaya nga sinasabi po yung mga buhay natin, ang katawang ito ay templo ng banal na Espiritu. Na kahit po wala na si Jesus, nag-ascend na po siya sa Acts chapter 1, chapter 2, no? Ay nangako siya na kahit ako'y wala, ang aking espiritu ay mananahan sa bawat mananampalataya.
na kahit wala po si Jesus ngayon bilang persona, ang banal na spiritu'y kasama natin, Emmanuel pa rin siya. God is with us. Hindi ko po alam, pero may mga nagsasabi na si Iman, na anak ni Kuya Kim, ay namatay because she felt that she is alone. Mga kapatid, kalokohan lang po, chismax lang po ng kalaban that you are alone. If you are in Christ, you will never, ever be alone anymore. Amen? Because He is Emmanuel. Gusto ko pong kwentuhan kayo, sa dami ng mga hari sa buong mundo, ang mga haring ito ay may hukbong sandatahan. Tama po? At ang hukbong sandatahan yon ay magtatrabaho at mamamatay upang protektahan ang kanilang hari. Tama po? Si Trump, nasa 50 vehicles. Kapag may United Nations, bawa pupunta ng Germany, 50 na mga vehicle ang mag-e-escort sa kanya para safe na safe siya. 50 at least. At merong 700 na agents ang nakakalat para hindi mapapatay siya. Can you imagine that? Kasi siya yung king. Siya yung presidente ng Amerika. Tama po? Pero Christ the King na pinanganak sa sabsaban ay isang dakilang hari. Siya po yung namatay para sa kanyang kingdom. Baliktad na baliktad ang good news, ang biyaya ng ebanghelyo sa ibang hari. Ang haring ito ay haring mapagpakumbaba. Ang haring namatay. Ang haring, sabi nga ni Brother Abet, umiiyak siya. Ang haring butas ang kamay dahil napako siya sa ating mga kasalanan. Siya yung hari na nagpakumbaba dahil sobrang mahal ka niya. Gusto niyang i-preserve yung buhay mo para yung buhay na yan ay ma-enjoy mo hanggang eternity. The kings of every nation is being defended and taken care of by His kingdom soldiers. But Christ, our King, is the one who died for Him to defend us from the sting of death and for Him to sustain us from this life to eternity. Christmas for true Christians is Christ coming as a Son of God, incarnate as born a Son of Man, who came as the Savior of sinful sinners, who came as the sanctifier of saved souls, who came as the sustainer, preserving saints, who came as our only hope in life and death. Tayo pong lahat ay magsitayo. Mga mahal kong pamilya ng Christ Covenant Church, ang aking panalangin ay makilala natin ang lubusan ng ating tagapagligtas, ang ating tagapagbanal, ang ating tagapagdalisay ng mga kaluluwa, ang ating tagapagbuno kung tayo po ay may mga kalaban, ang ating mga nagmamahal, ang ating nagmamahal, ang tagapagprotekta, ang tagapagbigay, ang tagapagsustain ng ating buhay. Wag na wag po tayo nawa dadapit ang ating selebrasyon ng Pasko na hindi po natin kilala si Kristo. Panginoong Diyos, salamat po sa simpleng mensaheng ito. Ngunit nakilala ka namin, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na masayang ang oras namin sa simbahang ito nang hindi po namin nakikilala kayo ng lubusan. Gamitin niyo po, Panginoon, ang iyong mga salita upang makilala ka namin, upang maibigay din namin, Panginoon, ang marapat na pagsamba sa iyo lamang. Salamat po, Panginoon, that ang iyong pagiging tao at pagiging Diyos ay nagdulot ng kalakasan
kakayanan upang kami ay iligtas sa kadiliman ng kasalanan. Salamat po, Panginoon. At hindi po nagtatapos doon, kayo po, Panginoon, ang naglilinis ng aming mga nagagawang kasalanan pa, habang kami ay namumuhay sa mundong ito. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw, Panginoon, ang nangakong hindi napapako, na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Salamat po, Jesus, that You are our Emmanuel, that You are with us, and You are for us, that we live because of You alone, Panginoon. Salamat po. Mangusap po kayo, Panginoon, sa aming mga puso upang maihanda, ma-appreciate namin ang season na ito, na Ikaw ang tunay na Pasko na si Kristo. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen.